Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inamin na ni Lineth kay Carlos na mahal niya pa rin si RJ. Ito ay sa kalagitnaan ng pagtatalo nila na nakatutok ang baril sa kanila. Selos na selos si Carlos. Makakaligtas kaya sila sa galit ni Carlos? Alamin natin, abot kamay na pangarap. Nalaman na ni RJ ang kinaroroonan ni Lineth sa pamamagitan ng pagtawag ni Giselle. May isang staff sa Mater Angeli Hospital ang nagbalita na na-confine dito si Lineth. Nagdadrive rin si RJ para sundan si Annalyn, pero dahil sa sinabi ni Giselle ang lokasyon nito ay si Annalyn naman ang sinubukang tawagan ni RJ. Hello Annalyn, alam ko na kung nasaan ang nanay mo. Nasa Mater Angeli Hospital siya sa may bayan. Bilisan nyo, doon na tayo magkita. Binilisan pa ni RJ ang pagmamaneho niya. Si Annalyn naman ay agad sinabi kina Lindon at Regan kung nasaan ang nanay niya. Ipinagtanong nila ito sa mga tao sa paligid nila. Malayo-layo pa pala ang ospital na yon. Nagmadali na sila. Si Carlos naman ay nagmamadali na rin sa pagmamaneho. Hindi niya pa alam na papunta na rin si RJ. Dala-dala niya ang baril ng tiyuhin niya. Gagamitin niya ito sa oras na tumakas ulit si Lineth sa kanya. Naunang dumating si RJ sa ospital. Agad niyang pinuntahan si Lineth. Nasa ER pa si Lineth. Nagtama ang mga paningin ng dalawa. Sa malayo pa lang nagkatinginan na sila. Natutuwa si Harry sa napapanood niya. Hanggang makalapit na si RJ kay Lineth. Niyakap niya agad si Lineth. Nagpaubaya naman si Lineth sa pagkakayakap ni RJ. Lineth, kamusta? Anong masakit sa'yo? Narito na ako. Naiiyak si Lineth. Hinanap ni Lineth si Annalyn. Si Annalyn, nasaan si Annalyn? Natatakot ako RJ. Pinakalma ni RJ si Lineth. Ligtas si Annalyn. Papunta na rin sila dito. Huwag ka mag-alala, ako na ang bahala. Nakatingin sa kanila si Harry. Nagpasalamat si RJ kay Harry sa pagkakaligtas kay Lineth. Maya-maya pa ay may isang nurse na nagbalita na may isang lalaki ang hinahanap si Lineth. Matangkad, moreno ang lalaki naghahanap. Nagkatinginan sina Harry at Lineth. Alam nila na si Carlos ang lalaking ito. Sabi ni Lineth, si Carlos yan, nasundan niya na tayo. Kailangan na natin makaalis dito. Kailangan natin makatawag ng pulis. May naisip si Harry. Sige na po Doc RJ, Tita Lineth, mauna na po kayo. Ako na po ang haharap sa dad ko para hindi niya kayo maabutan. Ayaw ni Lineth. Baka mapano si Harry. Baka masaktan na naman siya dahil halimaw na ang daddy nito. Sumubok ulit si Harry. Sige na po Tita Lineth, kaya ko na po ang sarili ko. Bilisan nyo na po, baka maabutan pa kayo dito. Nagkatinginan sina RJ at Lineth. Nagmadali na silang umalis at tatakas na sila. Sa likod ng ospital sila dadaan. Naroon din ang kotse ni RJ. Habang nangyayari yon ay nagmamadali si Carlos sa paghanap kay Lineth. Maya-maya ay nakasalubong niya si Harry. Galit na galit si Carlos. Hinarang siya ni Harry. Dad, huminahon ka. Hinahanap ni Carlos si Lineth. Si Lineth, nasaan ang Tita Lineth mo? Nagsalita ulit si Harry. Dad, tama na please, tumigil ka na. Huwag mo na siya hanapin pa. Nagalit na ng tuluyan si Carlos. Pinagsusuntok niya si Harry. Marami ang nakakita. Sabi niya, ikaw ang tumigil dahil ikaw ang sumisira sa mga plano ko. Iniwan niya si Harry. Marami ang tumulong kay Harry para itayo at ipagamot sa ER. Patuloy na naghahanap si Carlos kay Lineth. Dahil doktor siya, alam niyang nasa ER si Lineth. May nakita siyang isang bakanteng kama. Gusot ito. Alam niyang dito galing si Lineth. Pinagtanong niya agad sa nurse kung nasaan ang babaeng nasa kamang ito. Sumagot ang nurse, nakita ko po naglakad papunta doon. Siguro po ay magbabanyo lang siya. Tinakbo ni Carlos ang pinuntahan ni Lineth. Backdoor na ito ng ospital. Sa Apex, si Dr. Yula pala ang nakatanggap ng tawag na nagsasabing nasa Mater Angeli Hospital na sina Lineth at Harry. Habang nasa information siya ay napadaan si Zoe. Dahil may pagkamarites itong doktora, tinanong niya kung alam na ba ni Zoe ang balita kina Lineth. Sinabi niya na natagpuan na sina Lineth at Harry. Nanlaki ang mga mata ni Zoe.
Talaga ba? Ligtas na sila? Si Doc Carlos, may balita na ba sa kanya? Nakakunot ang noo ni Doc Yula. Hindi ko alam, wala naman nabanggit sa tawag pero kung nasaan man siya, sana mahuli na siya. Nagalit si Zoe. Pinagtanggol niya si Doc Carlos. Bakit? Hindi mo pa naman alam ang totoong kwento. Bakit kailangan mo agad i-judge si Doc Carlos? Huwag kang bintangera dyan. Nagulat at nagtaka si Doc Yula sa inasal ni Zoe. Maya-may umalis na rin si Zoe. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ni Carlos, inabutan niya sina RJ at Lynette. Pasakay na sana sa kotse. Tinawag ng malakas ni Carlos si RJ. Saan mo dadalhin ang asawa ko? Nagmamadali siyang lumapit kay na RJ. Sumagot si RJ. You're a monster, Carlos. Nobody wants to be with you. Not even your son. Samantala, nagmamadali na rin sina Annalyn. Nakasabay niyang dumating si Giselle sa ospital. Nagbatian sila. Pareho nilang hinahanap si Lynette. Sa ER sila dumiretso. Si Harry ang nakita nila dito. Tumakbo si Annalyn papunta kay Harry. Harry, nasaan si nanay? Kamusta siya? Sumagot si Harry. Tumakas sila ni Doc RJ kasi hinahanap sila ni Dad. Natakot na naman si Annalyn. Ano? Nasundan kayo ni Doc Carlos dito? Nasaan na sila? Susundan ko sila. Pero bago umalis si Annalyn ay hinawakan niya ang kamay nito. Kinausap muna ni Harry si Annalyn. Annalyn, I'm sorry sa lahat ng kasalanan na ginawa ng dad ko, sa nanay mo at lalong-lalo na kay Tita Irene. Nagulat si Annalyn. Nagtataka siya. Inulit niya pa ang pangalan ni Irene. Nagpatuloy si Harry. Siya ang pumatay kay Tita Irene. Nanlaki ang mga mata ni Giselle sa narinig. Delikado sina RJ at Lynette. What? Nagawa niya yun? Kailangan natin makatawag ng pulis para mahuli si Carlos. Tumawag nga agad siya ng pulis. Nagmamadali na rin si Annalyn. Kung ganun, delikado ang nanay at tatay ko. Magkita na lang tayo mamaya, Harry. Hanapin ko muna sila. Tumakbo na si Annalyn para mahanap ang mga magulang. Nagpapatuloy na nga sa pagtatalo si Lynette, RJ at Carlos. Sabi ni RJ, wala kang kasing sama. Pati anak mo sinaktan mo, Carlos. Binugbog mo siya. Sa sobrang galit ni Carlos kina RJ at Lynette, inilabas na niya ang barel at tinutok sa dalawa. Sabi ni Carlos, sige, tingnan ko ang tapang mo ngayon. Napaatras si RJ sa baril na nakita niya. Nagulat rin si Lynette, pero sinangga niya si RJ. Hinamon ni Lynette si Carlos. Sige, kung papatayin mo si RJ, patayin mo na rin ako dahil mahal ko si RJ. Kesa mabuhay ako na kasama ka, mas gugustuhin ko pang mamatay sa piling ni RJ. Selos na selos si Carlos. Tinutok niya ang baril kay RJ. Sinangga naman ni RJ ang katawan niya para matakpan si Lynette. Sabi ni Carlos, ganon. Pwes, ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kademnyo. Matapang na naghihintay si Lynette at RJ sa mga susunod na gagawin ni Carlos. Hanggang maya-maya nga ay may mga pulis nang dumating. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.